Fulicam ang tangkang pagtangay ng dalawang binatilyo sa isang mamahaling bike sa Quezon City. Nakatutok si Bea Pinlac. Kaswal lang na naglalakad ang dalawang 16 anyos na binatilyong ito sa isang pay parking lot sa barangay Bagong Buhay, Quezon City, Huwebes ng hapon. Maya-maya, lumapit sila sa mga nakaparadang bisikleta at tila may kinakalikot. Binabaklas na pala nila ang kadena sa isang bike roon. Ang isang batang naka-dark blue t-shirt sumakay na sa bike, habang ang kasama niyang nakaputing t-shirt naglakad paalis. Pero nang palabas na sila ng parking lot, hinarang sila ng parking attendant at hinanapan ng parking ticket. Akala ng mga bata, motor lang yung kinukuhanan ng parking ticket. So, di nila alam na pati pala yung mga bike na nakaparada doon. Nang kilalanin kung sino ang may-ari ng bike, sinubukan pang magpaliwanag ng mga binatilyo. At nang hindi umubra, sinubukan na nilang tumakas. May kasabot pa umano silang 15 anyos na lalaki na nagsilbing lookout. Dumayo pa sila sa Quezon City mula Quiapo para magnakaw. Sinita sila ng mga gwardya at dinala muna sa police station bago i-turn over sa Bahay Pag-asa, isang pasilidad sa mga batang nasasangkot sa krimen. Naisauli naman sa may-ari ang bike na ayon sa pulisya ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Doon sa interview po namin sa security guard, mayroon pong mga ilang beses na nawalan sila ng mga bike. Ayaw nang magreklamo ng mga complainant. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayagang management ng pay parking lot. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may big-time oil price hike na naman sa darating na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 90 sentimo hanggang mahigit piso naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ilan sa dahilan nito ang sanction sa Amerika sa Iran o ng Amerika sa Iran, gayon din ang patuloy na pag-atake ng Russia at Ukraine sa energy installations at banta ng Amerika na paglalagay ng taripa sa mga bansang bumibili ng langis ng Venezuela. Apat na araw bagong eleksyon 2025, tuloy sa paglatag ng kani-kanilang plataforma sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga senatorial candidate. Narito ang report. Nag-motorcade si Atty. Raul Lambino sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Siquijor, nanawagan si Congressman Rodante Marcoleta na huwag ipagbili ang boto. Iginit ni Kiko Pangilinan na kailangan ng full implementation ng Sagip-Saka Act. Si Senador Francis Tolentino binigyan diin ng pag-uunawaan at pagkakaisa ng mga Pinoy. Isinulong ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Isinulong ni Congresswoman Camille Villar ang mga batas para sa kabuhayan at trabaho. Karapatan ng mga manggagawa ay pinaglaban ni Jerome Adonis. Ibinidiriba Makino ang mga nakinabang sa batas para sa libreng kolehiyo sa NCR. Si Mayor Abby Binay nangakong isusulong ang mga matagumpay na programa gaya ng sa Makati. Binigyan diin ni Representative Arlene Brosas ang disente at abot kayang pabahay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Not just one but two beauty queens ang featured sa debut single ni Michelle Marquez D na first collaboration din ng GMA Music at Star Music. Sino kaya sila? Silipin sa aking chika. Being a queen never stops for Michelle D. Ang kanyang latest offering, hindi sa rampa o sa telebisyon. This time, sa music naman siya magre-reyna. Dinayo ng GMA Integrated News ang shooting ng kanyang music video. And as expected, very queenly ang dating ni Michelle habang nasa shooting on and off cam. Very appropriate sa title ng danceable song niyang Reyna. Another power collab between Star Music and GMA Records. Nakakataba po talaga ng puso because both networks trust me, trust what I represent, and trusted me with the song also. Of course, this is produced by Star Music and GMA Network. I'm not known as a singer, I'm known as a performer, but music is everywhere, music is forever, and I think it's one of the best ways to tell your story
just how music helps me go through whatever I go through in life too. To make the shoot more meaningful, pinauwi pa ni Michelle ang kanyang mommy na si Melanie mula sa States para makasama sa mga eksena sa music video. And Melanie did not disappoint. Kaya ako proud na proud sa kanya kasi alam na alam niya paano i-package yung sarili niya. And this is her first song. And for her to sing, na klaro ang mga lyrics, it's magnificent for me. To complete the Marquez Beauties, kasama siyempre si Winwin, na sobrang nag-enjoy kasama ang mga beauty queen sa kanilang pamilya. Ang tema ng kanta at kanilang pagsasama, for empowerment daw, sa lahat ng gustong mag-feeling Reyna. I'm enjoying every moment of it. I'm enjoying all the activities, bonding with the girls. So it's something that I know that I'll cherish talaga after this. Tonight na ang launch ng official music video ng Reyna. Ang Rodrigo Roa Duterte. Binisita sa detention center si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang common law partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty para ipagdiwang ang kaarawan ng dating Pangulo. Nakipagtipon sa kanyang mga taga-suporta ang isa pa niyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ang latest sa The Hague sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Nasaan? Go ahead, Mariz. Yes, Pia, dalawang mukha nga ng pagtitipon ang nasaksihan o natunghayan sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa Scriveningen Prison. Makikita yung pagtitipon ng mga taga-suporta na ipinagdiriwang ang kanyang buhay. At sa isang banda naman ay nagkaroon ng pagtitipon ang mga nananawagan naman para sa hustisya para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong administrasyong Duterte. Nabalot ng berde ang harapan ng penitentiary institution sa dami ng mga luntiang lobo at mga watawat na bitbit ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mula sa iba't ibang panig ng Europa. May mga baon silang pagkain na ibinahagi sa kapwa, may mga kantahan at sayawan. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Sa talumpati ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala raw ang ama sa mga taga-suporta na hayaan ang mga abogado at korte na magdesisyon at sundin ang proseso ng korte. Alam daw ni dating Pangulo ang mga isinagawang pagtitipon para sa kanya. Bumisita rin sa detention facility ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty na napahintulutan ng makita ang dating Pangulo kahapon. Binisita rin siya ng abogado sa loob ng kulungan. Ayon kay Vice President Sara, ang ama mismo ang nagdedesisyon kaugnay sa kanyang mga abogado. At kabilang daw sa pinag-aaralan ng kanilang kampo ang paghiling ng interim release. Narito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kung mag-single tayo, mag-selfie tayo, baka umabot pa tayo ng September 23. Coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers, and then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. I do not know right now what will be the terms of interim release, if at all there will be an interim release. But I understand that is one of the items that the lawyers are thinking about and discussing. Hindi naman daw nababahala si Vice President Sara Duterte at ang buong kampo ng Duterte na nakapagsumiti na ang prosekusyon ng 181 pieces of evidence sa International Criminal Court dahil naniniwala sila na kailangan mapatunayan ng husto yung sinasabi raw na libo-libong napatay noong panahon ng administrasyong Duterte. Sa mga sandali pong ito, nakikita po natin na napakarami rin pong mga taga-suporta muli nagtipon
nagtipon dito sa harapan ng detention facility para ipahayag po yung kanilang pagsuporta pa rin at pagdiriwang pa rin ng kaarawan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At makikita po natin na may mga hawak pa silang mga watawat nang galing pa po sila sa iba't ibang panig ng Europa. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali. Nagtipon hanggang gabi ang mga suporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa iba't ibang panig ng bansa kahapon. Sa Davao City, umabot sa 60,000 ang nagtipon sa Peace Rally ayon sa Davao City Police. Nagpasalamat si Davao City Mayor Baste Duterte sa lahat ng supporters ng kanyang ama. Nakiisa rin sa pagdiriwang sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo at ang kandidatong si Philip Salvador. Naghanda at namahagi ng mga cupcake ang Duterte supporters sa Zamboanga City, gayon din sa Midsayap, Cotabato. May mga pagtitipon din tulad sa Calamba, Laguna, Calibo, Aklan at South Cotabato. Inilunsad ng iba't ibang organisasyon ang programang Duterte Panagutin Europe Campaign Network. Ayon po sa isang miyembro ng Migrante Europe at isa ring kaanak ng 2 nabiktima ng drug war, layo nitong papanagutin ang dating Pangulo at mabigyang mukha at boses ang mga nabiktima ng drug war. Binigyan parangal sa 3rd Laureus Nobilis Media Excellence Awards ng Lyceum of the Philippines University, Cavite, ang ilang personalidad ng GMA Network, kabilang ang aking partner, 24 Oras Weekend anchor na si PR Kanghel. Iginawad kay Pia ang Media Excellence in TV News Presentation Award. Binigyan parangal din ng Media Excellence in Public Affairs Hosting Awards sina Cara David at Kuya Kim Atienza. Iginawad naman ang Media Excellence in Television Acting Award kay Kapuso Sparkle artist Ashley Ortega para sa pagganap niya sa Pulang Araw.